Hello, magandang araw. Gagawa tayo ng video. So, tong video na to, random topics na naman. So, kung ano na lang maisipan ko. So, as usual, nandito na naman ako sa mall kasi may binili lang. So, ayun, dito may nakita ako mga asyano magaganda. Nadaanan ko kaso masyadong malayo yung agwat kaya hindi ko nahinto. Tsaka na-approach. Para mga dalawang dipa yung ano top, although salungat naman yung parang encounter, magkaharap kayo, di ba, yung parang magkakasalubong, tawag doon, salubong. May dalawa ako nakitang ganun, kaso merong pumagitan. Ayoko naman tumakbo, di ba? Gusto ko yung nadadaanan ko lang talaga na normal, hindi yung parang tatakbuhin mo tapos bigla kang ano. Pero pwede rin yun kung talagang gustong-gusto mo yung babae na talagang gusto mo talaga siya i-approach. Syempre, be-break mo yung rules, di ba? Minsan nagawa ko na ba yun? Parang mangilan-ngilang beses nagawa ko na rin yung ganun. Parang syempre sa sobrang gustong-gusto mo yung babae, di ba? I-approach mo siya. So ayun, ngayon wala pa naman, pero kahapon meron ako, nung isang araw pala. Kaso nga lang minor, 'di ba? Na post ko na 'yun sa Facebook ko eh. Kasi ang tangkad niya parang 6 foot yung babae. Tapos sexy yung katawan, tapos maputi siya, parang goth. Red yung lips niya, tapos parang kamukha ni Lana Rhoades. Search niyo 'yun sa makikita niyo yun, kahawig ni Lana Rhoades, ganun. Tapos tiningnan ko talaga yung katawan niya. Sinabi ko sa kanya, in-approach ko siya kasi sexually attractive siya. Tapos sabi ko, gusto mo kunin mo number ko. Doon niya sinabi yung na 16 lang siya. Sabi ko, okay, nice meeting you, tas have a good day, gano'n na lang. Ang maganda kasi pagka seryoso ka na lalaki, hindi kasi ako ngumingiti pagka nag-approach ako. Di ba merong ibang mga nag-approach parang smiley, parang yung vibe nila ganun. Syempre papakatotoo lang ako. Malay mo personality talaga nila na ganun. Ako kasi blunt affect kasi ako eh. Parang pag nag-approach ako, ganito lang din. Tsaka yung makikita nyo ako sa normal na everyday life, ganito lang din talaga. So nagpapakatotoo lang ako. Hindi ako kagaya ng iba na nag-approach masyadong friendly. Kasi nga 'di ba, you attract who you are. So mga ma-attract mong babae, mga kagaya mo lang din na kuwari ganito ka, seryoso magsalita, seryoso sa buhay. So mga babaeng ma-attract mo, ganito lang din. Tsaka yung kagandahan, since na-attract ako doon sa mga ina-approach ko na babae, straight to the point din sila. As in, kung gaano ko ka straight to the point, ganun din sila ka straight to the point. Kasi nga parang yan, di ba? Vibe yan, di ba? Energy yan, energy. So kung yun yung mga ma-attract mo. Serious ako, serious din sila. Kaya kung straight to the point ako, i-reject din nila ako na straight to the point. Which is yun yung gusto ko, 'di ba? Hard no, tsaka hard yes. Yun yung sinasabi ko eh. Tapos i-share ko na lang din dito yung yung pinost ko sa FB. Kasi may nagtatanong, 'di ba? 'Di ba first impression last. So kung anong unang pagkakilala mo dun sa babae, which is ganun din siya, kung ano yung first impression niya sa iyo, is yun na yung talagang attraction niya hanggang magsama kayo. So kung wari naging friendship silbidor ka, 'di ba? Manliligaw silbidor tsaka friendship simp. Dinaan mo sa ganyan indirect. So yun na rin talaga pagkakilala niya sa'yo. Lalagay ka niya ng subconsciously to sa utak niya, sa brain niya. Lalagay ka na niya sa friendship. Yan yung mga mag-asawa na parang makikita mo sa picture, parang mag-friend lang sila. Now, di ba yan yung sinasabi ko na friendship simp tsaka manliligaw silbidor, commonalities, sila wala talagang polarity. So parang girlfriend lang din talaga yung lalaki. Parang girlfriend lang din. Parang makikita mo sa picture, 'di ba, yung mga nagpo-post ganyan na parang pareho sila ng ginagawa, wala nang identity.
So parang friends lang nga lang din. 'Di ba sinabi ko na 'yan dati? Bakit ka ba na ano sa friend? Kasi common interest. So biruin mo, pinakisama ka ng girlfriend mo or asawa mo dahil sa common interest. Hindi dahil sa ikaw. Gets mo yung friendship? 'Di ba friendship common interest? So kung nanligaw ka, inumpisahan mo sa friendship, friend muna kayo. Common interest lang yan. Paano kung walang sexual desire dyan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag nag-approach kayo, dominance agad. Sex ka agad yung nyo, sexual attraction. Hindi naman sasabihin, ay miss, gusto ko tang kantutin. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Kakausapin mo, ay miss. In-approach kasi sexually attractive ka para sa akin. Kaya kita in-approach. Hindi ko pwedeng palagpasin to. Ganun lang, di ba? Baka hindi na rin tayo magkikita. Yung mga ganun. Ganun din yan sa sa dating app. Di ba? Sinabi ko na sa yung formula sa dating app na may message mo lang yung mga maraming babae na trip mo na match mo. Tapos makikipag-set up ka na ng meet up dun sa babae. So magsiset na kayo ng meet, tapos pag nakita na kayo, dun mo na itetest yung babae na trip mo. Pwede mong halikan, sabihin mo, gusto kitang halikan, wag kang iilag para hindi ako magmintis ganun. Pag ayaw nyo, no, masyadong gusto muna kitang kilalanin. So any resistance, maybe, basta mga response na in between, ibig sabihin hindi ka gusto, move on ka na agad. Ganun lang ang solusyon dyan. Kuwari, kita tayo sa ganito, kailan ka ba libre? Hindi niya sinasabi, dahil paligoy-ligoy, maybe sa ganito, ganyan. Tapos daming leeway, di ba? Ibig sabihin hindi kanya priority, tsaka hindi siya high interest. Kasi kung gusto ko talaga niyan, masusunod siya sa gusto mo na oras, tsaka lugar na gusto mo. Huwag ka na makipagkita ng halfway, yung mga ganyan. Malapit na sa'yo. Ako laging Mega Mall lang kasi isang tricycle lang yan sa amin Tsaka yung sa Mega Mall, maraming mga check-in na sogo dun, di ba? Kaya yun yung napili ko na sa Mega Mall lang. Dahil nga sa ganun. Tapos, yun yung sinabi ko, 'di ba? Friendship, common interest. Walang sexual desire diyan. Now, sa Facebook kasi may nagtanong, 'di ba? Hindi ko na papangalanan. Sabi niya kasi now, yung first impression pwede naman din mawala yan, sinabi na ni Locario, pag nag-iba ka na in love ka. 'Di ba pag na-in love ka, parang inuuna mo na siya parate. So hindi na ikaw yung unang nakilala niya na lalaki. Kasi katagalan sa relasyon, nagiging simp ka na. Inuuna mo na siya, hindi yung pagiging dominant leader mo na pagkakilala sa'yo. Now, same din yan. Kuwari, friendship manliligaw, silbidor ka. Tapos biglang naging dominant ka, nag-utos ka na nag-utos, tapos sabay naging alpha ka bigla, puta. Sabihin, tangina, hindi ito yung nakilala kong friend na bading na nakasama ko sa relasyon Friend lang turing ko dito, bakit ngayon inuutos-utusan na ako, ina-under na ako. Tangina, maghanap nga ako ng iba. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, first impression last. Totoo yan. Kaya nga yung mga na friend zone ka, hindi ka na makakaalis dyan. Kuwari, under silbidor na kategory niya sa'yo, simula una pa lang, kahit magpaka-alpha ka pa man na mindset dyan, maging dominant, mag-utos ka na mag-utos, tapos mag-lead ka, hindi na uubra yan kasi nga hindi yan yung nagustuhan niya sa iyo simula sa umpisa pa lang Ang nagustuhan niya sa iyo yung pagiging under silbidor mo. So yun lang yun. Kaya sinasabi ko sa inyo na pangatawanan nyo yan kung paano kanya nakilala sa umpisa. Kaya nga sabi ko dati sabi ko naiingit ako sa mga kaklase ko dati kasi may mga nagiging girlfriend sila na kaklase. Hindi pala maganda yung ganun. Sabi ko
pati mga katrabaho, ganun. Meron ako naging girlfriend na katrabaho, which is tumagal. Matagal din naman talaga. Matagal rin talaga. So, sabi ko, kaya pala wala akong nagiging karelasyon dito kasi kakaiba pala ako. Hindi ko trip yung mga trip nila na pagiging friendship. Kasi 'di ba sa kaklase mo, 'di ba? Parang body kayo, common interest, grupo-grupo. Sabi ko, teka, parang hindi ko gusto gawin yung mga ginagawa nito para magustuhan lang ako. So parang magfi-fit in ka sa realidad ng babae. Eh 'di ba sa kaklase, sa college or high school kasi all boys ako eh. Sa college naman ganito. Co-ed naman yung college, kaso onti lang kayong lalaki, mga 13 lang. Tapos lahat babae na 30. Oh. So, majority pa rin talaga. Pero realidad ng babae yung school, 'di ba? Eh kung lalaki kayo, 13, ilan lang ba yung talaga yung tunay na lalaki doon? Merong iba pa doon, bading. Tapos iba pa doon, lambutin. Tapos kung ano yung trip ng babae, yun din yung trip nila. Meron pa nerdy. O, 'di ba? O. Meron pang asexual. Matatapyasan pa yung 13 na lalaki. Baka nga lalaki dun. Lalaki lang dun. 4 lang or 6 eh. 'Di ba? So, yan yung sinasabi ko. Kaya pala, hindi na rin ako nagsisi. Dati naiinggit pa ako. Sabi ko, tungina meron silang yung pala friendship lang din pala yun. Turing sa'yo ng babae, friend lang din talaga. Walang sexual attraction. Ang gusto niya sa'yo, yung pagiging friend mo. May in-interview na ako na ganyan. Yung mga, pansinin mo to, yung mga magkakaklase na nagkakatuluyan, parang friendship lang talaga sila. Yeah, now, yan yung mataas yung chance na mag-cheat yung babae. Kasi nga, hindi sexual desire yan eh. Friendship under silbidor yan. Ganon din sa mga co-worker, di ba? Kasi malalaman mo lang na dominant kung katrabaho mo, una pa lang, in-approach mo na yung babae. Sinabi na rin ni Locario yan eh. Ganon din yung nag-approach sa akin ng babae. 2 weeks pa lang siya doon. Magto 2 weeks pa lang. Yun yung naging kafubo ko, 'di ba? 1 week pa lang, kinakausap na niya ako. Tapos sa second week, hindi na siya makapigil. Yun nga, bigla na niya akong niyaya lumabas sa parke. Tapos nagparke kami, dinirect ko siya doon. Yun na, naging ka-F body ko na yun. So, kailangan agad-agad magpapakita ka na ng dominance. Eh di ba pag sa mga kaklase tsaka trabaho, pakiramdaman pa kayo, tapos friendship pa muna. Kasi hindi mo pwedeng biglain, di ba ganon? Kaya nga, wrong move talaga yun sa trabaho eh. Kailangan talaga, pag sa trabaho, kailangan babae talaga gagawa ng move. Mag-aantay ka lang. Tapos, syempre, kailangan, di ba pinili ka niya. Now, 2 beses ka pipiliin ng babae nito. 2 beses ka pipiliin. Di ba pinili ka na niya, nilapitan ka niya, kinausap ka niya. Now, ipapasok mo siya sa realidad mo. Yun yung sinasabi ko na 2 beses ka niya pipiliin. Pinili ka niya dahil attracted siya sa'yo sexually or kung ano pa man yan. Pero may category siya sa utak mo May category siya. So, kailangan tumugma to sa category na tingin mo sa sarili mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag napili ka ng babae, ililid mo siya papasok sa realidad mo. Kaya nga una pa lang, yayayain mo na ng check-in. Kahit na siya yung nag-ano yun. Kung ayaw niya bumak out siya, eh di okay lang, di ba? At least alam mo na yung category niya. Gusto ko lang niyang gawing long-term silbidor, di ba? Kaya nga sabi nga ni Locario mas maganda pa rin talaga ikaw mag-approach. Kasi pagka yung nag-approach yung babae, usually may agenda yan. Gagawin ka lang niyang long-term under silbidor. Which is majority ng mga ganyan. Majority yan na ganyan. Gagawin ka niyan long-term under silbidor. Kaya nga the best talaga mag-numbers game ka na lang talaga eh. Tapos approach ka na marami. Tapos sabay maging sexual ka na sa umpisa pa lang. Para talagang papasok siya sa realidad mo. Kasi bakit kailangan mo maging ganun? Direct na sexual. Kasi masyashock yung realidad niya. Papasok yun sa subconscious shadow. Ibig sabihin yun mga tinatago niya. Ano ba yung tinatago ng babae?
'Di ba sa lipunan natin nakamask tayo. Meron tayong mask. Ibig sabihin yung social ano mo, social self mo. Yung prim and proper ka, punctual, hi, hello, as friendly ka. As pag may makasalubong kang katrabaho or ano, smiley ka. Yan yung tinatawag nating mask. So, para makasurvive ka, meron kang mask. Pagka naging sexual ka, papasok yan sa shadow niya. Ibig sabihin sa subconscious niya na ano, wala sa programming niya. Ibig sabihin yun yung sinusuppress niya. Kaya magiging attractive ka. Kasi nga, di ba, sinishame yung mga babae na whore, sa kalsada. Tapos sabay yung parang pag hindi na virgin, parang mababa na value. Na pag naging ganun ka, tanggap mo siya, magugustuhan ka niya. Kasi nga, teka, bakit kilala niya na ako? Kasi ito yung sinasabi ko yung seeing through her. Ibig sabihin, tinitingnan mo siya as tao, kagaya mo rin na may mga pangangailangan din, which is sexual din siya kagaya mo. So, pagka naging sexual ka sa umpisa pa lang, madidetect yun ng ano niya, ng subconscious niya, na nakikita mo siya na totoo siya, na yun talaga yung nature niya, na promiscuous, tsaka may pangangailangan din yung katawan, which is lust nga. Now, kaya kanya magugustuhan kasi anomaly ka. Tsaka ilan bang lalaki kaya magsabi ng ganito? Ako sinasabi ko kung ganito, di ba? Nakikita mo yun sa TikTok, sa Facebook. Hindi niya sila sinasabi yung word na sexy pag nag-a-approach sila. Sa akin, normal lang yan. Pag nag-a-approach ako, lagi ko talaga sinasabi yan na kaya kita in-approach kasi nasi-sexyhan ako sa'yo. Sa mga iba, nagsasabi pa, parang nagpe-permission pa, di ba? Sasabihin nila, medyo bold to, pero sasabihin ko sa'yo, sexy ka. Nagpaalam ka pa sa babae, di ba? Ako hindi ako naggaganon. Straight to the point, sinasabi ko, kaya kita in-approach kasi nasi-sexyhan ako sa'yo. Ganon. Tapos titingnan ko pa yung hubog ng katawan niya. So, magiging straight din siya sa akin. Kasi nga, straight hard na no. Kung hindi niya ako type, or takot lang siya sa akin dahil nai-insecure siya sa sarili niya, or maybe ganun lang naman, dalawa lang naman rejection hindi kanya type talaga, tsaka nai-insecure siya, yun lang naman yun kaya walang hard feelings dun kasi tanggap mo nga na ganun. Pero kaya mo gagawin mo, tatanggapin mo talaga lahat ng sayo. Tatanggapin mo talaga lahat ng flaws mo, kahinaan mo. Kaya nga doon sa channel ko, self-mastery, di ba? Self lang ang mahalaga. Tatanggapin mo lahat ng kahinaan mo, kalakasan mo, insecurities mo sa katawan, kung ano pa man yan. Para madidetect rin yan ng babae na pagka nakipag-deal siya sa'yo, tanggap mo siya rin ng buong buo. Kasi tanggap mo yung sarili mo para kahit dilaan mo man yung kepyas ng babae, 'di ba? Or maamoy mo yung utot niya, tatanggap mo, 'di ba? Ganun lang 'yun. Tanggapin mo muna yung sarili mo para matanggap ka rin ng ibang tao ng buong buo. Now, pagka puro mask ka lang, parang hesitant ka sabihin talaga yung nasa utak mo. Magiging ganun din yung kaharap mo kasi nadidetect siya ng na may mask, di ba? Parang yun tayo sa trabaho natin. May ngumiti sa atin, ngingiti rin tayo. Ngayon, hindi ko ginagawa yan kung may ngumiti sa akin. Napapatotoo ko, hindi rin ako ngingiti para madidetect nila na totoong tao ako. Kasi di ba yung mga tao, para ma-accept, ngingiti rin sila. May nakakasalubong ako ganyan, mga katrabaho sa kumpanya, nakakasalubong ko na ganyan na ngingiti lang din sa akin, tapos dati nginingitian ko, ngayon hindi ko na sila nginingitian kasi nga ayoko ng ganun. Parang hindi naman ako yung ganun, di ba? Seryoso akong tao, tsaka tahimik lang ako. Now, pag nakita nila ako na ganun, isipin nila suplado ako or nagpapakatotoo, di ba?
Yun lang yun, kaya ganon. Hindi ko na ginagawa yun. Pati kung nga rin nagha-hi sila or hello, hindi ako nagre-respond ng hi or hello rin. Hinahayaan ko lang sila na mag-hi or hello, mga ganyan. Teka, titingnan ko kasi may tumabi kasi sa akin eh. Medyo maganda to. Tumingin siya sa akin eh. 20 minutos. So meron pa naman akong oras para makipagkwentuhan sa inyo. So yun. Tapos pagka nakikipag-usap ka sa babae rin, tinititigan mo siya mata sa mata. Yung hindi ka nahihiya or hindi ka hesitant. Ang mangyayari niyan, parang nakikita mo siya as individual person din talaga, 'di ba? Makikita mo na ganun. So makikita, bigla mo curious yung babae sa'yo. Sasabihin ng babae sa'yo, bakit ganito tumingin? Parang hindi siya nahihiya or natatakot. Kasi nga, di ba? Tinitingnan mo siya ng mata sa mata, di ba? Which is ganun ginagawa ko. Kasi may ugali ako na ganun. may ugali akong ganun na kaya ako tinitingnan yung babae sa mata or kahit sino, lahat ng tao tinitingnan ko sa mata kasi nga binabasa ko yung facial expression nila. Sabi ko, ano kayang nasa utak nito, or tinitingnan ko kung sincere ba tong tao na to, kung ano ba yung tugma ba yung mga sinasabi niya sa facial expression niya or mga kilos niya, di ba? Parang ganun. Parang binabasa mo siya. So, kaya ako tumitingin talaga sa mata. Which is, natural naman talaga sa akin yun. Na tingnan talaga yung tao mata sa mata. Dahil, yun talaga yung ako. Pero dati, depende rin kasi. Ngayon kasi hindi na ako mahiyain eh. Kasi nga nag-develop din ako, 'di ba? Approach ako na nag-approach, tapos sabay yung mga katrabaho ko, kinakausap ko rin sila. Minsan kasi parang nahihiya pa ako na may pagtitigan sa mata. Kasi parang natatakot ako, bakit nila ako tinititigan ng ganun? Kasi marami nga akong katrabaho na ganun, tumitingin sa mata, tapos ang tagal. Sa kapanood ko ng YouTube, di ba nanonood nga ako ng mga YouTube? Kakapanood ko ng YouTube ng mga ganyan na kailangan pag tinitingnan ka ng tao sa mata, titingnan mo rin. Hindi ka yung parang babaling. Hindi ka babaling ng atensyon. Gagawin mo, titingnan mo lang din siya. Kasi nga, parang nagsho-show ka ng dominance, parang ganun. Papakita ka ng dominance. Kasi nga, di ba sa trabaho, di ba sa workplace, parang yung mga tao dun sa workplace, parang parang i-gauge ka nila kung kaya ka nilang utuin or kung may exploit ka nila, di ba? Di ba ganun sa trabaho. Kaya kailangan talaga kung rin nakipagtitigan sila sa'yo, tititigan mo lang din sila ng normal, neutral lang din. Wala kang expression na galit o naiilang or masaya. Basta parang blunt affect lang. Parang normal lang din talaga. So parang ganun lang yung gagawin mo. Which is mas maigi yung ganun, di ba? Ngayon ginagawa ko na siya sa trabaho. Kasi parang yung titig mo parang curiosity lang. So yun, yan yung ma-share ko sa inyo. So meron pa ako 6 minutes. Ikukwento ko na lang kung paano pumera. Sisingit ko to Now, dyan sa pagpapapera, wala talagang formula dyan. Ngayon online, saturated na rin yan. Sabi nga nung isang subscriber sa Facebook, saturated na rin yan. Competition talaga lahat. Now, kailangan mo talagang kumilos at maging masipag talaga. Unang-una, ayusin mo yung katawan mo, mag-exercise ka. Kasi yan yung magbibigay ng proper circulation, pati sa utak mo. Magiging sharp ka.
bibilis yung pag-iisip mo kasi nga 'di ba, nag-exercise ka tapos tsaka mo na ipapasok yung disiplina mo niyan na kung ano man yung napili mong pagpapapera online. Siguro kung hindi ko to nakuha tong field na to na ganitong trabaho, baka mag-hassle ako sa online. Titingnan ko yung requirements. Actually sa ChatGPT, pwede mong tanungin yung ChatGPT na tanungin mo yung ChatGPT na kung ano yung paano pumasok sa Pagcor na online casino. Yun. Tanungin mo yung ChatGPT na gano'n kung paano pumasok. Pagiging agent or dealer, di ba? Yung dalawa na yun. Sa agent, magre-recruit ka, di ba? Tapos, after nun, pwede ka mag-invest ng mga stocks. Hanap ka ng mga stocks na website. Yung mga kilala talaga na reputable. Tapos maglaglag. Medyo matagal kasi maturity nun eh. Parang years eh. Tapos barya lang din. Kung hindi malaki tinaya mo, maliit lang din kikitain mo. Pero another online hustle na rin yun. Tapos maglaglag ka rin sa MP2. MP2 ng pag-ibig. Kasi nagmamature din yun. After 5 years, kuwari yung 200k mo, magiging 1M na rin. Magiging 1 million. 5 years nga lang. Pero di bali, at least tumubo ka ng 700, di ba? Or 500, half. Di ba? Yun lang naman yun eh. Basta lahat ng mga online. Tapos, hindi ko na ma-advise ngayon mga empleyo. Pangit na mga empleyo sa Pilipinas kasi 6 days a week na eh. 6 days a week na yung pasok sa Pilipinas. Tapos, minimum wage lang. Pagod ka. So, imbis gumawa ka na lang ng hustle, magbenta ng kung ano-ano, tapos dyan sa online casino na yan, which is sisipagan mo na lang talaga, mas maigi pa yung ganun, mas malaki pa. At least, kuha mo pa yung oras mo talaga buong buo, diba? Para sa akin mas maganda yung ganun. Kung hindi ko man nakuha tong ganitong field, diba? Ganun gagawin ko. Tsaka ano pa ba ako sa online? Siguro hunting ka na lang ng babae na may pera, 'di ba? Tapos gagamitin mo siya. 'Di ba? Gagawa ka ng OF na page. 'Di ba? Actually marami rin talaga mapapagkakitaan. Meron nga ako sa Snapchat eh. Yung babae na to sa Snapchat. Send sa akin ng picture, mga thirst trap na picture. Tapos ipupull ka niya sa sa OnlyFans niya. Ipupull ka niya doon. Tapos sasabihin niya may discount daw, ganyan. Ako ini-ignore ko pagka ganyan. Kasi siya lang pera, wala naman akong mapapala dyan eh. Ganun na ako ngayon eh. Kung wala akong mapapala, hindi ko na binibigyan ng attention kasi waste of time eh. Diba? Hindi mo na mabibembang yan. Tingin-tingin ka lang sa picture. Sa akin, hindi naman ako nalilibugan sa picture lang. Walang talab sa akin yan, di ba? Picture, pati nga video eh. Kung gusto ko, yung cooperation. Kuwari gusto ka, tas sumusunod, di ba? Mas malilibugan ka pa dun, di ba? Kaysa dun sa picture. Ewan ko, may mga mahinang ulo, di ba? Yung mga utak, babayad pa sa OF. Hindi mo naman mabibembang ng personal yung tao. Tapos picture lang din. Kung ganyan lang, mag-search ka na lang sa online, di ba? Ang dami pa, mas magaganda. Sa OF, mga trying hard lang naman mga tao dyan. Piniperahan lang nila kayo, di ba? So, paano? Yun lang siguro. Peace.